Sigurado ka bang gusto mong sundan ang babaeng yan ha, Adriana? Tanong sa kanya ni Sheena habang nakasunod sila sa sinasakyan ng babaeng hinihinala ni Yang, nagbigay ng mga litrato sa kanya. Bahagya silang nakadistansya sa jeep na sinasakyan nito dahil pahinto-hinto iyon at nagsasakay ng mga pasahero. Oo, hindi ako maaaring magkamali sa kutob ko, Sheena. Siya talaga yan. Buong tiwalang wika naman niya rito. No, hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Adriana. Ang sinasabi ko, kung sakaling maraming ngang nalalaman yung babaeng yan, handa ka bang harapin ang buong katotohanan kung sakali man? Kaya mo bang tanggapin lahat ng maririnig mo? Hindi siya kaagad nakasagot sa tanong nito. Ngunit tinitimbang niya kung ano nga ba talaga ang kanyang nararamdaman. Hindi ako sigurado, Sheena. Pero alam ko sa sarili kong kailangan ko siyang makausap. At kailangan kong malaman kung ano nga ba talaga ang nalalaman ng babaeng yan. Paninigurado naman ni Adriana. Hindi na ito sumagot sa kanya at tahimik na lamang nilang sinundan ang sinasakyan ng babae. Pagtapat nila sa gusali ng Escalante Construction Firm, huminto ang sinasakyan nito. At bumaba sa tapat niyon ang babaeng iyon. Agad silang nagkatinginan ni Sheena at nilamon ng kakaibang kaba ang kanyang dibdib. Cass, pagtawag naman sa kanya ni Sheena habang pumaparada ito sa tapat ng gusali. Kahit na puno ng takot ang kanyang dibdib, ay agad siyang bumaba at sinundan ang babae. Mas lalong nag-iba ang kanyang kaba nang bigla itong umakyat sa gusali ng Escalante. Tahimik pa rin siyang nakasunod dito. Ang pinsan naman niyang si Sheena ay nakasunod din sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan nang tinahak nito ang pagpasok sa opisina ng Escalante Construction Firm. Good morning, Atara. Bati naman ng receptionist ng Escalante sa dalaga. Good morning, sis. Ganting bati naman ito. Saka dumiretso papasok ng opisina ng kanyang asawa. Good morning, ma'am. Nakangiting bati rin ito sa kanya. Hindi pa po dumarating si sir. Good morning. Matagal na ba rito ang babaeng yon? Tanong niya rito na hindi man lang pinapansin ang huling sinabi nito. Ah, si Atara po ba? Paninigurado naman ito. Kaya napatango naman si Adriana. Bahagya itong nag-isip. Sa tingin ko po, ma'am, mag-iisang buwan na rin po siya. Tugo naman ito. Anong posisyon niya rito? Pag-usisa pa niya. Siya po yung sekretary ni Sir Dominic. Tumango na lamang siya. Pagkatapos ay sinundan niya ang babae. Nagtataka lamang na nasundan siya ng tingin ng receptionist. Pagpasok niya sa opisina nito ay kasalukuyang itong nag-aayos ng lamesa. At sa kanyang palagay ay hindi na siya napapansin ito. Kaya humakbang siya papalapit dito. Nang mag-angat ito ng tingin ay rumhistro ang labis na gulat sa mukha nito. Mukhang kilalang kilala mo ako Taas kilay na tanong naman ni Adriana. Syempre po. Hindi po ba asawa kayo ni Sir Dominic? Patay mali siyang tanong naman ito. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ay tumingin siya sa ID na suot nito. Miss Atara Gonzales? Pagbasa niya sa pangalan nito. Sa tingin ko kilalang kilala mo na ako. Panghuhuli naman ni Adriana. Ano po bang ibig ninyong sabihin, ma'am? Hindi ko po kasi kayo maintindihan. Pagmamatigas naman ni Atara. Sumunod ka sa akin, Miss Gonzales, dahil gusto kitang makausap. Maring utos naman niya saka pumasok sa opisina ng kanyang asawa at naupo sa sofa na naroroon. Sumunod naman ito sa kanya at habang papalapit ito, ay pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Tahimik itong naupo sa upuan na nasa kanyang harapan. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Wika naman ni Adriana. Pagkatapos ay kinuha niya sa kanyang bag ang envelope.
na pinaglalagyan ng mga litratong ibinigay nito at inilapag iyon sa lamesang nasa pagitan nilang dalawa. Ano po yan? Nagtatakang tanong naman ni Atara. Tingnan mo. Utos naman niya rito. Marahan naman itong lumapit upang kunin ang envelope. Sige, buksan mo. Dagdag na wika naman ni Adriana. Napansing nagdadalawang isip itong buksan. Nanginginig naman itong buksan iyon at kita niya ang gulat sa mukha nito nang makita ang nilalaman noon. Sa tingin ko, alam mo na kung bakit kita kinakausap ngayon. Ma'am, hindi ko pa rin po kayo maintindihan. Nakita ko lang pong si Sir Dominic ang nasa mga pictures na to, kaya po nagulat ako. Alam mo, Miss Gonzales, wala naman akong sinasabi. Pero sa mga sinasabi mo at ikinikilos mo, parang gusto ko nga makumbinsi na may kinalaman ka sa mga larawan na yan. Tumingin siya rito at sinusukat kung ano ang magiging reaksyon nito. Pero alam mo, kahit na tumanggi ka pa, may hawak naman akong ebidensya sa'yo. Na sa'yo talaga nanggaling ang mga larawan na yan. Sa pagkakataong iyon, mas lalo itong nagulat. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko ay kilala mo naman kung sino ang nasa screen record na yan. Nagulat siya nang bigla itong lumapit at lumuhod sa kanyang harapan. Ma'am, nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag po ninyong sasabihin kay Sir Dominic ang ginawa ko. Mawawalan po ako ng trabaho. Wala na po akong ibang inaasahan kundi ang trabaho kong ito. Pagmamakaawa naman ito sa kanya. Makinig ka sa akin, Miss Gonzales. Nag-angat naman ito ng tingin. Narito ako dahil gusto kong malaman kung bakit mo nagawang ibigay sa akin ang mga larawan na yan. Ano ba talagang motibo mo? Pumasok ka ba rito sa Escalante pagkatapos ikaw din mismo ang gustong sumira kay Dominic? Hindi ko maintindihan ang ginagawa mo. At kung bakit ginagawa mo ang lahat ng iyon. At ngayon nariyan ka, nakaluhod ka sa harapan ko at nagmamakaawa sa akin na huwag kong sabihin kay Dominic ang lahat ng mga ginawa mo. Para sa anong dahilan? Ma'am, kasi po, hindi ko po talaga kayang makita na may isang lalaking nanloloko ng asawa nila. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa akin pero iyon po talaga ang totoo. Iyon po talaga ang dahilan kaya ko po ginagawa ito. Ito po ang paraan para kahit papaano maipaalam ko sa inyo ang lahat-lahat. Pero at the same time po, natatakot din ako mawalan po ng trabaho. Kaya po palihim ko na lang pong ginawa ang lahat ng ito. Paliwanag naman ito sa kanya, habang nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. So gusto mong maniwala akong concern ka sa akin, Miss Gonzales? Nakakairitang tanong naman niya rito. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Hindi ko naman po kayo pinipilit na maniwala sa akin. Pero sana po maawa kayo. Huwag niyo pong sasabihin kay Sir Dominic. Wala na po akong magulang at tanging itong trabaho na lang pong ito ang inaasahan ko. Patuloy na pakiusap nito sa kanya. Alam mo, hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako sa iyo o hindi. At hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa iyo. Ma'am, hindi ko naman po gagawin yon kung wala akong malasakit sa inyo. Hindi ko lang po talaga masikmuran na niloloko kayo ni Sir Dominic. Paano mo nalaman at paano mo nakuha mga larawan na ito, Miss Gonzales? Nag-effort ka pa na sundan siya sa lahat ng lugar na yan? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Adriana. Hindi ba't mas kahina-hinala yung ginagawa mo, Miss Gonzales? Kasi kung pagkatapos ng mga meeting niya, sa kaniya naisipang gawin ang lahat ng yan, ibig sabihin, dapat hindi na tayo magkasama at labas ka na kung saan man siya pupunta. At gaano ka kasigurado na noong araw na yon na sinusundan mo siya, ay gagawa siya ng kalokohan? Po? Tila nag-iisip naman si Atara ng isasagot sa kanya. Kaya mas lalo siyang naghinala sa katauhan nito. Sa dami ng taong nakaharap niya sa korte,
ay kayang-kaya niyang basahin ang mga galaw at kilos nito. Anyway, kung hindi rin naman dahil sa iyo ay hindi ko mapapatunayan na may ginagawa ng kalokohan ng asawa ko. Ngayon ang isa pang gusto kong itanong sa iyo ay kung may iba ka pa bang hawak na ebidensya laban sa kanya. Tanong naman ni Adriana. Wala na po, ma'am. Napayuko ito habang nakaluhod pa rin sa harapan niya. So talagang ang mga larawan lang na iyon ang tanging hawak mo? Pero ma'am, pwede pa po akong humanap ng ibang ebidensya para sa inyo. Mabilis na tugon naman ni Atara na alam niyang kinukuha lamang nito ang tiwala niya. Tiningnan lang niya ito na maigi at pinag-iisipang mabuti kung ano ba ang tumatakbo sa isip ng babaeng nasa harapan niya. Okay, sige. Tingnan natin kung may mga ebidensya ka pang makukuha para sa akin. Hamon naman niya rito. Pero hindi ibig sabihin niyon ay buo na ang tiwala niya rito. Pero sa tingin ko ay mahirapan ka nang gawin iyon. Dahil sigurado naman akong titigil na si Dominic. O kung hindi man, hindi pa sa ngayon yon gagawa ng kalokohan pero tingnan natin kung ano ang kaya mo. Wika niya saka tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Tumayo ka na riyan. Hindi ako santo para luhuran mo. Malamig na tugon naman niya rito. Tumindig naman si Atara kaya tinalikuran na niya ito. Ma'am, marami pong salamat. Narinig pa niyang wika nito, kaya muli siyang lumingon rito. Oo nga pala, Miss Gonzales. Pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Po? Nag-aalang ang wika nito, kaya tinaasan niya ito ng kilay. Sige po ma'am, sandali lang po. Pagkatapos ay mabilis itong lumapit sa lamesa ni Dominic. Saka dumampot ng ballpen at papel at isinulat doon ang numero na kanyang hinihingi. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako. Maraming usal niya. Pagkaabot nito ng papel sa kinalalagyan ng numero nito. Bubuksan na sana niya ang pintuan nang biglang bumukas iyon at iniluwa noon ang humahangos niyang asawa. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Atara. Narito na pala ang maluloko kong asawa. Mapait siyang ngumiti rito. Aalis na ako at wala ka namang dapat na alalahanin dahil wala naman akong ginawa rito. Makahulig ang wika naman ni Adriana bago humakbang papalabas ng pintuan. Adriana. Pigil naman ni Dominic sa braso niya. Mag-usap naman tayo please. Mahinang pakiusap nito sa kanya. Okay. Umuwi ka na maaga para makapag-usap tayong dalawa. Nakita niyang sumungaw ang ngiti sa mga labi nito. Pero mabilis lang niyang binawi ang mga braso niya. Sa katuluyan itong tinalikuran. Nang makaalis naman si Adriana ay tumingin si Dominic kay Atara. Anong sabi sa iyo ni Adriana? Wala naman po, sir. Mabilis naman natanggi ni Atara. Sabihin mo na kung ano ang sinabi niya sa iyo. Tumawag sa akin si Ces at sinabing mukhang ikaw daw talaga ang ipinunta dito ni Adriana. Pagpupumilit naman ni Dominic sa dalaga. Gusto niyang bantayan kita. Maikling tugon naman ni Atara. Sinabi niya iyon? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Dominic, kaya tumango lang ang dalaga rito. Anong sinabi mo? Wala naman po ako magagawa, sir, kundi ang umuo na lang sa sinabi niya. Kaya wala sa sarili na ihilamos naman ni Dominic ang palad sa kanyang mukha. Pero sir, hindi pa naman po niya alam na mayroon tayong ginagawa. Dagdag nito na ikinagulat naman ni Dominic. Ayoko nang madamay ka pa sa gulo namin mag-asawa, Atara. Kaya habang hindi pa niya nalalaman, mas dapat lang natigilan na natin ang lahat. Ibang magalit si Adriana. At hindi ko gugustuhin na ikaw ang sumalo sa lahat ng yun. Handa naman po akong saluhin ang lahat ng yun, sir. No. Alam kong matigas ang ulo mo. Pero hindi sa pagkakataong ito. Simula bukas ay ipapatraining na kita kay Luisa para sa site ka sa office work.
Doon na lang kita ilalagay para makaiwas na tayong dalawa. Habang magkasama tayo, ay mas lalo lang nanganganib na malaman ni Adriana. Kung ililipat ninyo ako, sir, aalis na lang po ako. Hindi naman iyon ang trabahong inaplayan ko rito. Kung gusto ninyong umiwas sa akin, mas magandang tanggalin ninyo na lang ako sa trabaho ko. Dahil tingin ko, ay doon din naman po ang punta noon. May bahid ng hinanakit ang tinig na iyon ni Atara. Atara naman, malaki na ang problema namin ni Adriana. Sana naman huwag ka nang dumagdag pa. Hindi naman ako dumadagdag, sir. Kaya nga, aalis na lang po ako para mas lalong malayo tayo sa gulo. Wika ng dalaga. Pagkatapos mabilis na tinalikuran si Dominic at nagsimulang magligpit ng kanyang mga gamit. Okay, Atara, stop it. You won. Dito ka na sa office. Wika niya na nagpangiti naman sa dalaga. Thank you, sir. Hindi mawala ang mga ngiti nito sa mga labi nito. Walang magawa si Dominic kundi ang pigilan ang dalaga. Dahil baka lalo lamang maghinala si Adriana kung bigla na lang mawawala si Atara sa opisina. Pagkatapos nila magpatingin sa doktor at malaman nila na mahina ang kapit ng anak niya, ay nalulumbay naman si Adriana. Ayun ang sinasabi ko sa iyo, Adriana. Dapat hindi ka masyadong nag-iisip. Delikado yan para sa bata. Sermon naman ito sa kanya habang papalabas sila ng hospital. Alam ko, Sheena. Alam ko naman yun. Kaya nga iniisip ko ngayon kung papaano ako makakaiwas sa stress na ibinibigay ni Dominic. Ang hirap naman kasing hindi isipin lahat ng ginagawa niya. At ang hirap hindi maghinala, Sheena. Alam ko naman yun. Pero mas priority mo dapat talaga ang kaligtasan ng anak mo na nandyan sa sinapupunan mo. Ang hirap naman kasi ng kalagayan mo. Napabuntong hininga na lamang siya sa sinabi nito. Ang hirap ng sitwasyon niya. Sa ngayon dahil hindi lang ang anak niya ang nasa sinapupunan niya, ang iniintindi niya, kundi pati na rin ang tatay nitong manloloko. Pagdating ni Adriana ng kanilang bahay ay mabilis niyang iniligpit ang mga gamit ni Dominic at sinimulang ilipat iyon sa bakanting kwarto sa bahay nilang iyon. Hanggang sariwa sa utak niya ang lahat ng ginawa nito, ay hindi niya kayang makasama ito sa iisang silid. Saktong pagdating nito ay patapos na siyang ilipat ang mga gamit nito. Adriana, ano yan? Tanong nito sa kanya. Mga gamit mo? Malamig na sagot naman ni Adriana. Alam kong mga gamit ko yan. Pero bakit nariyan sa kabilang kwarto? Pwede ba, Dominic? Hindi ako ipokrita para ganoon ko na lang kabilis na kalimutan lahat ng ginawa mo sa akin. Ayoko lang na ma-stress. Kaya ngayon kung ayaw mong dyan mag-stay sa kwarto na yan, malaya ka nang makakaalis sa bahay na ito. Maluwag na maluwag ang pintuan, Dominic. Galit na wika naman ni Adriana. Naiintindihan ko naman, Adriana. Pero hindi ba't mag-uusap naman tayo ngayon? Nasa tinig nito ang pagmamakaawa at tumingin ito rito. Oo, kaya sige, Dominic. Simulan mo nang sabihin lahat ng gusto mong sabihin. Makikinig ako. Kung may dapat ka pang ipaliwanag, sige sabihin mo na. Kung may dapat ka pang aminin sa akin, sige lang, makikinig ako. At susubukan kong maniwala kung kaya ko pa ba. Malamig na wika niya sa asawa. Napabuntong hininga naman si Dominic dahil sa mga naririnig sa kanya. Humakbang ito papalapit sa kanya at masuyong hinawakan ang mga kamay niya. At hinayaan lang niya ito. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Kita niya ang labis na pagsisisi at takot sa mga mata nito. Alam ko naman na malaki talaga ang kasalanan ko sa iyo, Adriana. At alam ko namang wala talagang salitang para mawala lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Pero sana naman bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Please, Adriana. Hindi ko na uulitin at hindi ko na kayang mawala ka. Ikaw lang yung mahal ko. Maniwala ka sa akin dahil iyon ang totoo.
Sinserong wika naman ito sa kanya. Okay. Maikling sagot naman ni Adriana. Okay? Ulit naman ni Dominic. Ibig mong sabihin, pinatawad mo na ako? Hindi niya mapigilang matawa ng malakas sa tanong na iyon ni Dominic. Nagpapatawa ka ba, Dominic? Hindi ganoon kadaling ibigay ang pagpapatawad na hinihingi mo. Pero gusto kong subukan na bigyan ka ng isa pa at huling pagkakataon. Pero hindi ibig sabihin nun, ganoon na lang kadaling ibalik ang dati ang lahat. Ikaw ang may kasalanan, kaya ikaw ang gumawa ng paraan para maging maayos ang lahat. Hindi lang ikaw ang kailangan kong intindihin sa buhay ko, Dominic. Hanggat hindi ko nararamdaman ang pagbabagong sinasabi mo, wala kang aasahan sa akin. Naiintindihan ko naman, Adriana. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Pangako yan. Saad naman nito. Hindi na niya ito sinagot at tinalikuran na niya ito. Ayaw na niyang makipagtalo pa rito dahil hindi iyon makakabuti para sa anak niya. Simula sa araw na iyon ay ipinapangako niya sa sarili na hindi na masyadong iintindihin ang ginawa sa kanya ni Dominic. Hindi para sa kanya kundi para sa batang nasa sinapupunan niya. Binigyan niya ito ng huling pagkakataon. Hindi rin para sa kanya, kundi para din sa batang umaasang paglabas nito ay buo pa rin ang kanyang pamilya. Tulad ng ipinangako naman ni Dominic sa kanya ay walang tigil ito sa panunuyo sa kanya. Matapos ang ilang linggo mula nang nagkausap sila, ay palagi itong maagang umuuwi at pag-uwi nito ay lagi itong may dalang bulaklak para sa kanya. Ngunit hindi rin ganoon kadaling kalimutan ang lahat. Madalas ay binabangungot pa rin siya sa mga ginagawang pagbababae nito. Ngunit para sa anak, ay hindi niya iyon masyadong iniintindi. Ano sa tingin mo? Nagsisisi na ba talaga yang si Dominic? Tanong naman sa kanya ni Sheena. Kasalukuyan silang nasa veranda ng kanilang bahay. Araw-araw din itong dumadalaw sa kanya para hindi siya nag-iisa. Hindi ko alam. Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko yung mga ginawa niya. Kaya hindi naman ganoon kadaling kalimutan na lang ang lahat. Tugon naman ni Adriana. Wala ka pa bang balak na sabihin sa kanya ang tungkol dyan sa anak nyo? Baka naman lalong magseryoso yun sa pagtino kapag nalaman niyang may bata na kayong hinihintay. Ayoko pang malaman niya. Gusto kong malaman lang niya kapag nakita kong karapat-dapat na siya. Ayoko magbago lang siya dahil may batang parating. Gusto kong gawin niya iyon dahil sa akin at hindi dahil sa anak namin. Gusto kong pagsisihan niya na mahabang panahon ang ginawa niya. Paano kung mahalata na niyang buntis ka? Hindi mo naman habang buhay yan na maitatago dyan kay Dominic. Lalaki at lalaki din niyang tiyan mo. Saad naman nito. Alam ko naman yun. Kaya nga nakipag-usap na kaagad ako sa kanya para makita ko yung pagbabagong ipinapangako niya. Saka kung sakali mang mahalata niya, wala na ako magagawa roon. Pero hinding-hindi sa akin manggagaling ang balitang yon. Hindi mapakali si Atara dahil ilang linggo na siyang iniiwasan ni Dominic. Madalas ay wala ito sa opisina at sa mga site ito nananatili sa loob na maghapon. Wala pa siya sa ikalawang level ng plano niya. Kaya hindi siya makakapayag na basta na lamang itong umiwas sa kanya. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para muling mapasunod ito sa kanya. Hindi niya akalain na seseryosohin ito ang pagbabago para kay Adriana. Ngunit hindi naman siya nagsisisi na ipaalam sa abogada ang tungkol sa ginawa ni Dominic. Dahil kahit papaano, alam niyang nasaktan na niya ito sa ginawa niyang iyon. Pero hindi niya lubos na gagawa ang mga dapat niyang gawin. Kaya hindi siya maaring tumigil na lang sa ganoon. Dahil maghapon ding hindi pumupunta si Dominic sa opisina, ay maagang umuwi si Atara. Dahil pinapunta niya ang kanyang kaibigan para naman may makausap siya. Saktong pagdating niya sa inuupahan niya, ay paakyat na rin ito.
Sakto pala ang dating ko. Nakangiting salubong naman ito. Oo nga, nagmamadali nga akong umuwi kasi alam kong papunta ka rito. Wika naman niya habang papaakyat sila sa hagdanan. Wow! Grabe naman pala ito, Inday. Bulalas naman ni Trina na makapasok na sila sa loob ng kanyang inuupahan. Ang big time talaga ng boss mo, no? O diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, maganda talaga rito. Magkano ang upa mo rito? Hindi ko alam. Kasi si Sir Dominic naman raw ang bahala sa lahat. Kaya hindi ko na inalam. Tugo naman niya habang kumukuha ng maiinom nila. O ito lang ang meron ako rito. Hindi pa kasi ako nakakapamili dahil busy pa ako sa trabaho. Busy sa trabaho o busy sa boss mo? Pang-aasar naman ito sa kanya. Yun na nga ang sasabihin ko sa'yo. Ilang linggo na kaming hindi nagkikita ni Sir Dominic at mukhang umiiwas talaga siya sa akin. Balungkot na wika naman ni Atara. Oh, dapat ini-expect mo yon. Sino ba naman tangang lalaki ang ipagpapatuloy ang panluloko niya pag nahuli na ng asawa niya? Pero hindi kasi yun ang inaasahan ko. Noong una ang gusto niya ilipat ako sa site. Pero inertehan ko siya. Kaya hinayaan niya ako mag-stay sa office. Pero ang siste pala, siya yung mag-stay sa site. Kwento naman niya rito. Ikaw ba, Atara? Apektado dahil hindi mo magawa ang plano mo? O apektado ka dahil may nabubuo ng selos dyan sa loob mo? Hindi mo ba matatanggap na mas pinili niyang sundin ang gusto ng asawa niya kaysa sa pang-aakit mo? Bahagya siyang napaisip sa sinabi ng kaibigan. Tingnan mo, natahimik ka. Alam mo, Atara, sa kanya mo unang ibinigay ang pagkababae mo. Hindi talaga malabong ma-attach ka roon sa tao. Binalaan na kita noong una pa lang. Walang kabit na nananalo sa ganyang laban. Sa kagaano ka kasigurado na sa ending ng laban ninyong ito ay ikaw ang pipiliin ng boss mo? Idigagawa ako ng paraan para ako ang piliin niya. Hindi talaga niya ako pipiliin kung hahayaan ko lang na ganito ang sitwasyon namin. Mariing tugo naman ni Atara. Ang ibig mong sabihin ay totoong may nararamdaman ka na riyan sa boss mo? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Trina. Akala ko ba hindi ka mahuhulog dyan sa boss mo na yan?